Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. At ngayon, for our 10th episode of Hyper Geek, ito yung gusto kong pag-usapan natin. Itong Marvel Cinematic Universe. Yan. Kasi, para sa akin mga tol, I think isa to sa napakalaking bagay kung bakit nabuo yung Hyper Geek, kung bakit nabuo yung pagka-geek ko, no, sa sarili ko at kung saan siya talaga nagsimula. Pero bago yon, kung napapansin nyo, meron din tayong, ano bang tawag dyan? Subtitle? No, tama ba? Subtitle? Yung How I Met the God of Thunder. Regarding yan kay Chris Hemsworth, no? So, kung nakita nyo yung short clip ko regarding that, most probably may idea na kayo. Pero, hayaan nyo kung pasabihin kayo. No? Mamaya, tatalakayin natin yan. Just to jumpstart this episode, no? Gusto kong pag-usapan natin yung origin story ko before MCU. No? Ano ba si Kuya Balls before MCU? Nung wala pang MCU ba? Fan na ba ako ng Marvel? Nanonood na ba ako ng mga Marvel movie? Kasi meron na eh. 'Di ba? May mga Marvel movie na even before MCU timeline. Yun yung gusto kong pag-usapan natin. No? At kailangan ko kayong dalin dito. No? Magbabanggit ako ng taon kasi kailangan natin tong konteksto na to para mas maintindihan nyo yung storya. No? It was way back before 2012. No, ito yung mga panahon na ang una kong nakita na Marvel superhero ay si Spider-Man. Saan? Sa HBO madalas. No, ito yung Spider-Man ni Tobey Maguire. Alam ko kasi yung movie ni Tobey Maguire, na-ere siya noong mga panahong bata pa ako eh. Noong mga panahon na hindi ako dinadala ng nanay at tatay ko sa sinihan. Kasi bakit nga naman, no? Sobrang mahal naman ng sinihan noon that time. So, hindi ko napanood sa sinihan si Tobey Maguire bilang Spider-Man. Napanood ko siya sa HBO at sa SM kapag palaging pinauulit-ulit yung scene ni Aunt May at saka ni Doc Ock sa Spider-Man 2 kung saan nakasabit si Aunt May sa mga TV, palagi sa mga appliances sa mall. Hindi ko alam kung napansin niya, no? Parang, for how many years that went? Yung scene na yon na laging nauhulog si Aunt May doon sa building, tas sasaluhin siya ni Spider-Man, hinahabol siya ni Doc Ock. Halos lahat ng binibentang TV, yun palagi yung naka-display. No? Yun palagi yung yung naging experience ko doon. No? Alam ko, nahapyawan ko to sa Across the Spider-Verse episode natin, pero si Spider-Man kasi talaga yung nag-introduce sa akin para magustuhan yung Marvel. No? Hindi lang yon. Actually, ang pinakaunang story nito, kung hindi tayo sa movie magbabase, doon sa PS1 video game mismo ni Spider-Man. No, yung Enter Electro lalo na Spider-Man 2 na sobrang simple lang ng web-slinging action, yung simula ng Welcome, True Believers. Yan. Yun talaga yung origin story ko kay Spider-Man. And from there, unknowingly, no, sa akin, parang nagustuhan ko talaga yung character na yan. Ang pinakauna kong Spider-Man na movie na napanood sa sinihan na libre pa yon sa company ng nanay ko or kay mama before was The Amazing Spider-Man. Ito na yung kay Andrew Garfield. Ayan. And for me, siya talaga yung bias ko, no? Among dito sa tatlong Spider-Man na meron tayo, dito kaila Tobey Maguire, kaila Andrew Garfield, kaila Tom Holland, si Andrew Garfield talaga yung naging bias ko. Bakit? Kasi siya yung Spider-Man na cool. Diba? Siya yung Spider-Man na nag-i-skateboard, na parang kaya kay pagtanggol sa mga bully. No, alam ko hindi yun yung parang comic accurate version na Spider-Man kasi ang talagang tunay daw na Spider-Man ay yung kay Tobey. 'Di ba? Yung pagka Peter Parker rather ni Tobey Maguire, yun yung mas totoong Peter Parker kasi hindi naman talaga cool si Peter Parker, 'di ba? Lagi nga siyang nabubully sa school, which is yun yung parang mas most accurate or comic accurate when it comes to kung ano yung pagiging Peter Parker. Kaya lang yung dating kasi sa akin ni Andrew, ang ano naman ito, ang solid naman ito, parang ang okay nito maging tropa, napakaangas. So naging bago yung dating sa akin ni Spider-Man doon. Kaya from there, tinaniman mo pa ng Emma Stone, tinaniman mo pa ng Gwen Stacy, ay napakalupit talaga ni Andrew Garfield, no, ni Amazing Spider-Man. And nung panahon na yon, hindi ko siya parang kine-criticize na wala, Tobey pa rin ako, mas maganda pa rin Tobey. Walang ganun sa akin. No, in-embrace ko lang kung ano yung naging journey ni Spider-Man from there. And itatawid ko na dito, no? Kasi kaysa banggit ko naman na hindi talaga ako comic reader pero lagi akong palanood ng mga movies nila, no? Hindi kasi nagtatranslate sa akin yung imagination ko
pag nagbabasa ako ng comics, no? Same with manga. No, talagang mas more on palanood ako kaysa palabasa. Itawid ko na dito sa usapan na to, papuntang MCU, no? Lagay natin sa taon ng 2012. Eto na. Eto, nagsimula yung Marvel's Avengers. Dito nirelease yung Marvel's Avengers. 11 years old pa lang ako nung time na yon. And kung di ako nagkakamali, high school pa lang ako nito. No, high school pa lang ako. Ang natatandaan ko nito mga tol, uso na nito yung internet. Bago ko panoorin yung Marvel's Avengers, hinanda ko yung sarili ko. Ito yung hindi ko makakalimutan. Kasi ito yung panahon na ang dami kong oras manood. Ito yung panahon na bininge-watch ko yung Lord of the Rings, yung Harry Potter, hanggang, alam ko, may Deathly Hallows Part 1 na nito, way back 2012. Di ko sure kung kasama na dun yung Part 2, kasi yung Part 2 ata, same siya ng year, no? You can correct me guys, no? Dito sa part na to kung hindi na accurate yung sinabi ko. Pero ito yung time na ang dami kong oras talagang manood ng movie. Talagang yung kapatid ko, marami siyang kopya, nood lang ako ng nood. And noon na-introduce ako, kasi yung kapatid kong babae, idol niya si Hawkeye at si Captain America, siya yung may alam na magkakaroon ng movie yung Avengers, niyaya niya ako. No? So, yun yung assignment ko, na parang, bago ako manood ng Avengers, paano ko siya maintindihan? Ay, panoorin mo yung Iron Man 1, panoorin mo Iron Man 2, yung Thor, yung unang Hulk, yung unang Captain America, para maintindihan mo yung storya ng Avengers. Kasi wala talaga akong background about the Avengers at all that time. Ito lang yung background ko. Ito lang yung background ko before. Nagustuhan ko yung Marvel, nabanggit ko kanina, dahil kay Spider-Man at Marvel vs. Capcom sa PS1. At ito, yung latest na nilalaro ko nung that time. Di ko alam kung familiar na kayo dito, pero sa Facebook to nilalaro. Yung Marvel's Avengers Alliance. Yan, yung may Helicarrier pa. Yung may Helicarrier. Na, sa Facebook yun eh, may tactician, may, basta, ano siya, para siyang Marvel na game din, na nandun din yung mga X-Men na turn-based. No? Turn-based siya nun. Sobrang addict na addict ako nung that time kasi isa siya sa mga laro sa Facebook. Kasagsagan ata yun ng mga Pet Society or Restaurant City, hindi ko na alam. Pero isa yun talaga sa sobrang sumikat that time. Alam ko, nagkaroon pa yun ng parang extension ng game, hindi na sa Facebook, sa labas na ng Facebook, hanggang sa namatay na yung game na yun, no? Yung Marvel's Avengers Alliance, kung familiar kayo doon. Super enjoy ako doon, talagang nag-grind ako doon, na may mga waiting time pa na parang ala Farmville, na pag sinend mo yung hero mo sa Helicarrier, babalik siya ng 12 hours, may kasamang XP tsaka gold. Yon, talagang ko doon, super na-enjoy ko doon. May power pa doon si Spider-Man na great power and great responsibility, na pag naka-great responsibility siya, almost 80% or 90% yung evasion niya. Ganon. Parang siya, Jack and Poy talaga na sobrang malawak na nilagay sa pagka-turn-based ng Marvel. Tumawid pa yun ng Marvel Future Fight, pero mamaya na yun, no? Mamaya na yung game na yun, mobile game din yun. Balik tayo dito sa Avengers 2012. Yun yung naging preparation ko for me. And from there, talagang nung nakita ko sa sinihan, yung Avengers 2012, nagsunod-sunod na. Parang, ang galing nito Ang gandang superhero movie nito Tapos yun, I think doon na ako nagsimula talaga na maging tuloy-tuloy sa panonood ng movie ng Marvel or ng MCU. Hindi ko pa masyadong naintindihan kung ano yung mga maraming nangyayari, pero yung bumuo sila ng ganong klaseng continuity, iba to. And imagine guys, 11 years old ako doon, no? So ito yung gusto kong gawin. No? As we go all out on this episode. Meron akong kopya dito ng Marvel movies or ng MCU movies from Iron Man 1, yung pinakasimula. At gusto ko i-rundown ko siya. Kung ano yung mga naaalala ko na lang. No? Wala akong hyper notes dito. Hindi ako nag-prepare ng mga notes ko kung ano yung mga gusto kong sabihin dito. Kasi gusto ko, yung mga sasabihin ko dito sa mga MCU movie na to, based mismo sa kung ano lang inaalala ko. Kung ano yung tumatak sa akin. No? Kung ano yung core memory ko dito sa mga movie na to. No? Talagang papasadahan ko lang siya. Siguro up until Endgame, try natin yung mga TV series, yung TV shows, hanggang sa mga
up until now, no? Up until now na Marvel movie. Subukan natin. Ito na. All out na tayo, guys, ha. So sa mga bihira naman siguro, ang tagal na nito, no? Pero kasi syempre, responsibility ko to. Spoiler alert. No? Spoiler alert sa mga pwedeng ma-spoil sa ibang mga possible na gusto maging fan or gusto subukan tong franchise pero ayaw ma-spoil, no? Kasi i-rundown ko na lahat ng mga naging movie. Sisimulan ko dito sa ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. No, 5 movie bago yung Avengers 2012. Kasi ito, guys, pinasadaan ko to eh. No? Banggitin ko yung pinakauna, yung kay Iron Man. No, yung nakita natin yung Mark 1. Ginagawa niya lahat. Siyempre, I'll be honest, yung una, hindi ko pa naman to nininitpick na, uy, yung daming nods nito Yung mga ano na lang, latter part na lang, no? Kasi inulit ko naman to eh. Inulit ko to for a refresher ko na pa talaga yung mga nangyari. At ito yung naging iconic for me dito. Napansin ko talaga ba't nag-iba yung cast ni War Machine. No, from that guy to Don Cheadle. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Kasi nung una, nag-work talaga siya sa akin. Diba? Next time, you ride with me. Yun yung sinabi nung tao na yon or nung unang War Machine na yon bago si Don Cheadle. Nag-work yung chemistry nila ni Robert Downey eh. Kaya lang for some reason, alam ko nagkaroon ng conflict sa budget dun sa unang actor na yon na unang gumanap na War Machine kaya siya na-recast. No? Kaya naging Don Cheadle. And don't get me wrong, talagang it grows on you naman, no? Si Don Cheadle moving forward. Kaya lang, parang missed potential siya sa akin dahil nag-work yung ano na yun eh. Yung unang War Machine na yon dahil nakita ko yung chemistry talaga niya with Robert Downey as Iron Man. Sobrang memorable dito yung part na I am Iron Man. Diba? Yun na agad eh. Alam niyo na agad, papuntang Endgame. Pero dito yon, diba? Ang dami niyang scene dito na super memorable kasi dito niya unang nakalaban yung kalbo. Nakalimutan ko na yung pangalan ng kalbo na yon. Pero yung kalbo na yon, yung Tony Stark was able to build this in a cage. Yung ganon. Diba? Yun yung una niyang kalaban doon na parang tinraidor siya kasi siya pala yung nagplano. Diba? Yung iconic na tayo ni Stark habang pinasabog niya yung mga Stark Industries na weapons. Ano pa ba yung mga iconic dito sa Iron Man 1? Dito na ba napakilala si Scarlett? O parang sa 2 pa ata. Hindi pa dito. Parang sa 2 pa yata yun. Bibilisan ko lang dito sa Hulk. Dito sa naunang Hulk. Hindi pa to si kalimutan ko dito yung pangalan. Basta hindi pa to yung Bruce Banner na nakalakihan na natin. Or yung hanggang Endgame na Bruce Banner, no? Iba pa to. At na-recast din to eh. Yung Hulk dito, no? Itawid ko na dito kay Iron Man 2. Ito rin, isa sa mga favorite ko to. I want my bod. Yan! I want my bod. Si Whiplash, yung kalaban niya dito na talagang very good man. Maalala ko. Kasi ito yung part na lagi akong tawa ng tawa pag inuulit-ulit ko to. Dito na na-highlight yung si Black Widow. Dito na na-highlight yung chemistry ni War Machine. Yung naglaban sila dun sa sa bahay mismo ni Stark. Diba? Na parang ninakaw ni Don Cheadle na. Ninakaw na ni Don Cheadle yung War Machine armor. At the same time, Black Widow. Simp malala. Idol. Simp malala talaga. Lalo na dun sa scene, kasama niya si Happy, di ba? Dun, yung inisang pasada niya yung mga horde dun. Alam ko, feeling ko tatagal tong episode na to, no? Tawid ko na dito. Sa isang paborito ko talaga. Si Thor. Thor 1. Yung pinakaunang Thor. Walang 1 yun. Sa Thor lang. Eto na. Unang na-introduce sa akin yung God of Thunder, si Thor. Ay, grabe. Meron akong soft spot sa lightning element, guys. Kaya, nung nakita ko, yung dagdagan mo pa rin talaga ng Norse mythology, nung nakita ko yung version nila ng Thor, tapos yung sagutan nila ni Odin, andun si Loki, ay wala na talaga. Lord, ito na yung bias ko dito sa MCU talaga. Super memorable sa akin to. Bakit? Isa to sa mga favorite ko na movie na talagang for me tumatak. Ilang beses ko inulit-ulit. Yung banters nila dito, daman-dama mo yung yung pagka-dark, yung pagka-seryoso nung movie na to. Kahit may mga
comedic banter, sila Thor dito, yung The Warriors 3, nandun yung comedic scene, balance siya. 'Di ba? Andun yung, another! Shit, yung, kay Anthony Hopkins, sobrang solid na to ni Odin. Yung gumanap kay Odin, na, while you wait and sit here, the 9 realms laugh at us. You stand getting speeches while Asgard stands to fall. 'Di ba? Yun yung binabanggit ni Thor kay Odin. 'Di ba? Parang sinabi ni Odin, that's not leadership. You forgot everything that I taught you. Diba? Yun na yung, you're an old man and a fool. Yan, I was a fool to think you were ready. Yan. Tas doon na. Yun na yun, yung, in the name of my father and his father before, I, Odin, God, all father, curse you out. Pagka-curse you out, tumalsik si Thor. Kasi palag-palag din si Thor sa tatay niya eh. Diba? Nandun pa yung, ito ano daw to? Anong tawag dito? Yung hindi, wala sa script. Yung hindi scripted na pagka sabi ni Loki ng father, nag-growl si Anthony Hopkins, putang, hey! Ginanon niya si Loki, panahimik ka dyan, Loki. Kausap ko yung kapatid mo, hindi ikaw. Yun. Grabe yung scene na yun, talagang makatindig balahibo yun. Yung scene na yun. Hindi ko makakalimutan yun na talagang nung pinanood ko yun, goosebumps malala. Hindi lang yun marami pang banters dito na super memorable for me. Yung, ito na yung nag-uusap si Loki tsaka si Odin. Na nalaman niya na Frost Giant siya. Na kinuha lang siya ni Odin to make peace with the Frost Giant. Na one day, maging united sila. No? Yung race nila pareho. Kasi all this time, hindi mo ko anak. No? Because no matter how much you claim to love me, yun, you claim to love me, you can never have a Frost Giant sitting in this throne. Tapos doon na nahimatay si Odin. Doon na nahimatay si Odin na parang nagulat din si Loki. Kasi nagiging asul na siya nun. Yung mga simpleng banter na yan, guys, yun yung talagang kinakagat ko sa MCU eh. Yung mga ganung batuhan between gods na talagang nag-work sa akin. Dito ko talaga super na-appreciate yung Thor. Hindi lang yung laban to whoever holds this hammer. Isa na babanggitin ko para maka-move forward tayo. Yung laban ni Thor at ni Loki mismo. Yung Loki, this is madness. Diba? I'm not your brother. I never was. Diba? I never wanted a throne. I only wanted to be your equal. Ayun. Putang ina. Kabisado ko yun dati. Na parang inuulit-ulit ko siya on my mind. Kasi super solid talaga nung time na yon. Na parang nagbabago na si Thor. Hindi na siya yung sobrang yabang na God of Thunder. Na parang, I'm sorry Jane. No? Nagsusorry siya kay Jane habang binabasag niya yung daan papunta sa Earth. Super solid na tong Thor. And for me, ito talaga yung the best dito sa Phase 1. No? Bago mag-Avengers. Tawid ko na dito sa Captain America. Dito maraming hinugot yung endgame when it comes to nods, when it comes to callbacks. Dito kay Captain America, no? I'll be honest, ito yung origin story ni Captain America, tsaka ni Peggy, tsaka ni Winter Soldier. No, pero hindi masyado nag-resonate sa akin si Captain America. That time lang naman, no? Kasi hindi siya naman parang super power na agad no? Power up agad eh. Kasi medyo ano pa to eh. Ano ba? For the lack of better term, prehistoric. No, the first Avenger nga eh. Diba? Hindi ko lang siya masyadong na-appreciate that time kasi sobrang luma nung setting niya. No, and itawid ko na dito sa Avengers. No? Napakaraming iconic scene dito. Yung pala, si Thor, si Hawkeye lumabas dun sa Thor. Dito sa Avengers, na mind trick siya ni Loki para maging minion niya na sobrang, isipin mo yun, yung Hawkeye na kalaban, sobrang delikado. Grabe tong Avengers ito, yung pinagsama-sama sila. Yung shawarma scene sa post-credit scene. After nun, naging napakalaki niyang impact sa akin at nagustuhan ko na yung shawarma from that point of my life. Talagang pag may shawarma, lagi akong kumakain. Bakit? Laging kong naaalala na at the end of the day, yung mga superhero na nagliligtas ng mundo kumakain ng shawarma. Ito yung food trip nila. Tapos tahimik lang sila. Yun na-incorporate sa akin ng shawarma scene na yun. Talagang super solid nung Avengers.
Dito unang pinakita si Thanos, napakalalim ng tanim, no? Pinakaunang pinakilala si yung Avengers mismo, no? Yung galaw ni Nick Fury, kahit na ang gulo-gulo nila, hindi sila nagkakasundo. Yung sinapak ni Hulk si Thor, 'di ba? Yung hindi maangat ni Hulk yung Mjolnir, yung laging pag-aaway ni Captain America at ni Iron Man, na later on nagkaroon pa ng Civil War. 'Di ba? Take off the suit, what are you? I'm a genius, billionaire, playboy, philanthropist, pare. Diba? Black Widow, gumanon bigla, 'di ba? Tanggalin ko na tong Stark Shades ko, no? Kung mapansin nyo, talagang super solid nung Avengers na yun. Ang daming iconic scene doon sa pinakaunang Avengers na yun, no? Hindi ko nga expect na magkakaroon pa tayo ng continuity after that. Here comes Iron Man 3. Eto na. See, and you will never see me coming. Ayun na, si Mandarin. Ang galing! Ano bang pangalan nung gumanap dito? Ang galing nito. Nung etong Mandarin na to, teka, isa-search ko lang na madali, no? Gusto kong i-mention tong pangalan na to. Kung sino yung actor na to, napakagaling nito. Si Ben Kingsley, pare. Si Ben Kingsley. Napakagaling na actor nito. Dito din yung part na yung nasa aeroplano, tas yung pala kinokontrol lang ni Iron Man yung pinagkabit-kabit niya na tao na nalaglag sa aeroplano. Galing. Super solid. Dito ko mas na-enjoy si Tony Stark bilang Iron Man. Ito pa yung isang scene na huling babanggitin ko na lang, no? You know the thing about smart guys? We always cover our asses up. Tapos meron siya biglang pak! Yung nag-iisang repulsor weapon niya na parang handmade lang, na wala siyang armor. Putang ina, ginano niya. Pang! Sobrang galing nun. Ang galing nun. Ang tawag dun sa laruan nun, The Mechanic eh. Sa Hot Toys. Yun yung tawag, The Mechanic. Kaya super iconic nun. Nung Iron Man 3 na yun. Super nagustuhan ko siya. Tawid natin dito sa next na part na to, no? Thor The Dark World. Ito, naalala ko to kasi ito yung naging regalo sa akin nung kapatid ko. November yung birthday ko. At ito yung niregalo niya sa akin na parang manood ako kahit mag-isa lang ako. No? Alam ko, debatable to kasi maraming hindi nagkagusto dito sa Thor The Dark World. Lately ko na lang yun na-realize. Pero nung time na yun, super kuwang-kuwa ako nung Thor The Dark World kasi nga may pagkabias ako kay Thor. Yung don't hide behind your illusions, Loki. Kasi namatay yung nanay niya. No? Pinatay ni Malekith or nung kasama nila Malekith. Tapos nakita natin si Loki nagwawala na dun sa silid niya kung saan siya nakakulong. Kaya siya pinagkatiwalaan ni Thor ulit. Grabe yun. Grabe yung part na yun na parang nakita mo dun kung ano si Loki. Kung ano yung naramdaman niya sa nanay niya. Na hindi all evil si Loki. Hindi lahat puro kalokohan si Loki. Dama mo dun. Same thing with Captain America, The Winter Soldier. Super solid din. Ito yung time na pinakilala sa atin yung napaka-solid na portrayal ni Bucky Barnes dito bilang Winter Soldier. Alam ko, Bucky Barnes, Winter Soldier, pareho yung fiction name, no? Hindi ko maalala yung pangalan ng actor, pero super solid. Nung sinalo niya yung shield, 'di ba? Ang lupit nun. Ang lupit nun, no? Talagang memorable to sa akin kasi laban nila to pareho eh. Yung lalo na yung nandun na sila sa taas na hanggang dulo gustong protektahan ni Steve. Nagkaroon na ng bias si Steve sa pagiging niya, Captain America niya, na gusto niya iligtas si Winter Soldier. Dito na rin natarantado yung shield. Bakit? Kasi nandito na, nakompromise na sila ng Hail Hydra. And if you want to overpower Nick Fury, you need to keep both eyes open. Ayan! Putang inang Winter Soldier, napakalupit niyan. Napakaangas yung movie niyan, no? Ngayon ko lang naalala yung mga best part nitong scene na to. Yung mga action scenes ito, sobrang lupit. Sobrang angas, lalo na pag naghahabulan yung dalawang magkapatid dito sa scene na to. Super solid. Itawid ko dito, medyo may pagsisisi kasi hindi ko siya pinanood sa sinihan. Kasi that time, hindi ko pa talaga sila kilala. Which is yung Guardians of the Galaxy, Volume 1. I'll be honest with you guys. Hindi ko siya napanood sa sinihan. Pinanood ko na lang siya sa digital. Hindi ko sila kilala, so parang wala akong amor panoorin sila. Come and get your love. Yun yung iconic sa akin sa Guardians of the Galaxy Volume 1.
Tawid natin dito sa Age of Ultron. Ito na yung part na talagang malapit ng pumutok ang lahat, no? Leaning towards Civil War na tayo eh, 'di ba? Dito na rin inintroduce yung dalawang magkapatid, 'di ba? Si Pietro at saka si Wanda Maximoff. Dito na 'yon. Dito na yung kalaban natin si Ultron na tinalo niya si Vision. 'Di ba? Ito yung part na I see a suit of armor around the world. Peace in our time. Yan. Dito umuulit-ulit 'yon kasi si Ultron yung negative na version ni Vision at ni Tony Stark. 'Di ba? Parang ang naaalala ko dito yung matinding linya ni Scarlet Witch na Ultron can't see the difference between saving the world and destroying it. Where do you think he gets that? Yun yung part na yun na parang, yun yung part na nag-away na naman silang dalawa ni Captain America tsaka ni Iron Man. 'Di ba? Yung part na kakampi na ni Iron Man si Bruce Banner, kakampi na ni Captain America sa side niya, no, si Scarlet Witch tsaka si Pietro, si Quicksilver. Yung part na yon, talagang hindi ko makakalimutan yun. Tapos si Hawkeye inis na kay Quicksilver doon. Dito din yung part na nagkakaroon na ng panaginip si Tony Stark kung bakit gusto niya yung suit of armor around the world. Dito unang pinakita yung tinaniman siya ni Scarlet Witch ng mga panaginip or ng panaginip. Tapos yung nakita niya dun sa panaginip, lahat ng Avengers nakalatag na hindi na humihinga. Diba? Yun yung part na yun sa simula. Dito rin unang na-introduce yung Mind Stone, yung kay Vision mismo. Diba? Ang daming nangyari dito sa Age of Ultron kasi yung laban nila, yun yung nag-set talaga dun sa Civil War. Kasi dun naglaban yung Avengers sa Sokovia. Doon nabuo yung Sokovian Accords kay Thaddeus Ross. Mamaya, no, sa Civil War natin yun pag-uusapan. Super iconic dito at hindi ko malilimutan dito yung unang inangat ni Captain America, yung Mjolnir, pero hindi niya muna pinakita. Di ba? Ang gandang tanim nun. Ang galing na tanim nun. Tapos all this time, ang dami pa naging hint nun eh. Hindi ba daw worthy si Captain America that time kasi hindi niya pa natatanggap yung kasalanan ni Bucky Barnes kay Iron Man. Hindi pa inaamin ni Captain America na nangyari sa Civil War. Kaya hindi niya maangat ng tuluyan kasi hindi pa siya kompleto. No? Parang hindi pa siya, yun yung hinihingi ng Mjolnir eh. Yung dapat busilak yung loob mo. Diba? Tapos yung inangat division yung Mjolnir, doon na, yun yung parang pinaka-statement sa kanila, nakakampi si Vision. Na, gusto ko yung linya doon dati na, I'm on the side of light. Ultron isn't. He will end it all. And we must act now. Diba? Parang sabi ni Tony Stark, ano yung inaantay niya? Ikaw. That's true. He hates you the most, di ba? Yun yung natatanda ko no kasi si Tony Stark talaga yung pinakaayaw ni Ultron na kalaban dito sa Age of Ultron. Ngayon, move forward tayo. Papunta kay Ant-Man. Ito na naman, bagong character na naman, no? So, si Kuya Balls nyo, hindi na naman pinanood sa sinihan. Siyempre, wala siyang idea kung ano nangyayari. Nagkaroon na lang ng bigat sa akin si Ant-Man nung nilabas na yung Ant-Man and the Wasp. Siyempre, sobrang importante nun, di ba? After Infinity War, yun yung napanood natin, no? So, mamaya itawid natin doon, no? Punta na tayo dito sa Civil War. No, itawid na natin dito sa Civil War na kaninang-kanina ko pa binabanggit. Yan, dito kasi sa Civil War, eto na, Sokovian Accords, si Thaddeus Ross. Hatiin na sila, di ba? Eto, dito natin nakikita yung loyalty ni Steve Rogers kay Bucky Barnes. Yung hindi pagsabi ni Steve Rogers na alam niya yung nangyari sa history ng parents ni Tony Stark. Don't bullshit me, Rogers. Did you know? Putang ina, pagkasabi niyang yes, nanlaki yung mata ni Tony Stark. So, ayun na. Yun na yung laban nila na ang sakit tignan, no? Na parang I can do this all day. Yun na yun eh. Itong Civil War na to, tangina, binasag nito yung yung puso ko, no? Dito nagsimula yung tanim sa akin na, oo, Avengers pa lang, di na talaga sila magkasundo. Dito nangyari yun. No, kaya ang bigat ng pakiramdam sa akin, nung pasimpleng mga tanim, mula Avengers, Age of Ultron, every time nakikita sila, papunta pala yun dito sa Civil War. Dito na rin na-introduce si Black Panther. Diba? Dito na rin na-introduce si Spider-Man. Dito rin bumalik si Hawkeye na parang sinabi niya na, nag-retire lang ako ng konti, ganito na nangyari sa inyo. Napaka-iconic na tong Civil War. This could easily be someone's favorite dito sa MCU.
Super solid na to, and ang galing lang nung pag-amin ni Captain America na sa dulo na parang, Stark, kung gusto mo pa rin sanang makipag-ayos, andito ako. Andito ako. Which is yun na yung pinakahuling tanim sa Infinity War. Ang layo na nun. No, ang layo na nun. We'll get to that later. Balik ko ng konti dito sa Civil War. Aside pa dun sa laban nila, dito na rin yung part na sinabi ni Iron Man na parang, I'm trying to keep the Avengers not to fall apart. Ganon. Non-verbatim na, no? Tapos ang banggit sa kanya ni Captain America, you did that when you signed. You did that when you signed the Sokovian Accords. Ang sakit sa puso nun, nung naglaban na talaga sila. Sobrang nakakalungkot na itong Civil War. Ang daming casualty nito. Pero we'll live it at that. Kailangan mangyari. Kailangan mangyari nun. Tawid natin dito kay Doctor Strange. Ayan na. Restrain! Ito yung spoil ko na kayo. Isa to sa mga favorite ko na movie ng MCU. Yung pinakaunang Doctor Strange. And gaya dito, super nasayangan din ako kasi hindi ko to napanood sa big screen. No, hindi ko siya napanood sa big screen. Noong nakita ko na yung mga effects kay Dormammu sa Open Your Eye, pagkagano ni Agent One, nag-distort yung yung movie. Bigla siguro, puta, ang ganda siguro sa 3D na to. No, yun yung nasayangan ako sa part na to na hindi na ako natuto dun sa Guardians of the Galaxy na porque hindi ko kilala, hindi ko pinapanood. Sayang, no? Sayang. Pero nung napanood ko to, sobrang solid. Napaka-relatable ng mga banters dito, lalo ni Ancient One. Sabi ni Doctor Strange doon na parang, you beat the current by surrendering into the current. It doesn't make sense. Sabing gano'n ni Ancient One. Not everything does. Not everything has to. Not everything has to make sense. Na parang, your intellect has taken you far more into your life. And it will take you no further. Surrender, Stephen. Pwede mo i-apply sa t-shirt, no? Pwede mo i-apply in real life na parang sometimes it's not about you. May mga ganun si Ancient One. Super solid, no? Gusto ko yung portrayal dito ni Ancient One. Although alam ko, yung tunay na Ancient One, lalaki, di ba? Pero yung Ancient One dito, super nag-work siya sa akin. Siya rin yung babae sa Into the Light I Command, sa Constantine. Kay Keanu Reeves, no? Ang lupit. Ang galing. Gusto ko yung character dito ni Ancient One talaga. Yung banter ni Doctor Strange at ni Christine. Restrain! Tsaka yung pinipilit na pagalingin ni Doctor Strange yung sarili niya. Kasi mayabang din siya, di ba? Kasi yabang niya si Tony Stark. Yung banter niya kay Christine at doon sa part na may piano na parang you love a love story, you love a dramatic scene, you care so much, don't you? And this is the part where you say you're sorry, and this is the part where you leave. Right? Yung banter nila doon na bago umalis si Christine, bago siya sukuan ni Christine, na sobrang gago ni Doctor Strange after niyang maaksidente, na tinutulungan lang naman siya ni Christine, no? Feeling ko yun din yung rason kung bakit hindi niya nakuha yung babae, no? He did not get the girl. After all that power, that responsibility, that loss, he's also the guy that did not get the girl. Yun yung malungkot. So, sa Multiverse of Madness, yun yung malungkot. Tangina. Hindi lang yun, no? Gusto ko din yung portrayal ni Mads Mikkelsen sa kalaban dito as an antagonist. Ba yung pangalan nun? Basta ilalagay ko na lang sa hypernotes. Basta yung orange. Galing din ni Mads Mikkelsen dito. Ang galing dito ni Baron Mordo. Ni Mordo. Diba? Hindi siya halatang kalaban. Ang dami naging tanim dito. Ang dami naging tanim. Eto na. Punta na tayo dito sa Volume 2. Volume 2. Super iconic nung kay Yondu scene, kaya lang na-spoil ako sa part na to. Na-spoil ako sa episode na to sa social media. Kaya sobrang naging importante sa akin yung no spoilers after nito. Sobrang bigat sana nung scene na yan for me, pero hindi na siya nag-work kasi na-spoil ako. No? Tawid natin dito sa Homecoming. Super lupet. Bakit? Ito na, another Iron Man / Spider-Man / Batman or, di ba? Si Vulture, yung kalaban natin dito. Michael Keaton, pare.
Sobrang solid na kalaban. Ito yung pinaka-naalala ko dyan na sabi ni Peter Parker, if you care, you actually be here. Tapos putang ina, bumuklat yung yung suit, yung Mark 47, tama ba? Ni Iron Man, tapos andun talaga si Robert Downey. I did listen to you, kid. Who do you think called the FBI? Diba? Yun yung sinabi niya na if you're nothing without the suit, then you shouldn't have it. Ay! Wala, goosebumps talaga na to. College ko na to napanood kasama yung mga kaklase ko nung college, no? Na talagang, yung lupit na to. Super solid tong Homecoming na talagang pinakilala yung origin story ni Spider-Man. Third, na siya? Spider-Man na nakilala natin. First was Tobey Maguire. Second is Andrew Garfield. Third was Tom Holland. Na hindi na natin kailangan yung backstory kasi for the longest time, alam na natin yun eh. Namatay si Uncle Ben, nakagat siya ng Spider-Man or ng Spider. Hindi na natin yun nakita. No? Nakita na natin siya. May powers na. And yung struggle niya bilang Peter Parker, nakita natin dito. Very relatable siya. As a kid and as a college student, as a Spider-Man fan. No? Super nagustuhan ko to. And eto na. Itatawid ko na dito sa hindi ko malilimutan na sobrang nakakatawa na movie na to. Which is yung God of War, Ragnarok. Hindi, joke lang. Thor, Ragnarok. Pare, ang daming dito. We know each other. It's fun from work. Yun na. Yan na yan. Yun na yung pakiramdam ko dito na, tanda-tanda ko to, no? Hindi ko na natatandaan yung mga part kung saan ako natawa, pero natatandaan ko lang yung pakiramdam na tawa ako ng tawa habang pinapanood ko to sa sinihan kasama yung kapatid ko. Ito na yung parang naging bonding namin all throughout. Tawa ko ng tawa dito kasi yung una nilang laban, yung kay Surtur bigla, bago lumabas yung logo, solid agad eh. Nagpapatawa na siya agad doon kasi parang yun yung Thor na alam niya na yung gagawin niya. Tapos pagbalik niya doon sa scene, diba na, oh shit. Na parang Mjolnir only calls for me. At alam niya sa sarili niya na kung si Odin talaga yon, kayang patigilin mismo ni Odin yung Mjolnir. Yun yung pagkaka-interpret ko doon Hindi ko alam kung totoo yun. Kasi kung si Loki talaga yun, hindi niya kayang pigilan. Alright, I yield! Pagkasabing gano'n ni Loki. Diba? Tapos, yung iconic na tawa ni Loki pag nabubuking siya. Yung gano'n. Ang dami kong gusto sabihin dito sa Ragnarok kasi ang dami talaga dito na super solid. No? Yung iconic scene na what are you, the god of again? Sabi ni Hela ng ganon. Yung inintroduce si Hela, yung napaka-lap trip na pakikita ni Doctor Strange at ni Thor habang si Loki ay parang threat daw sa Earth kasi ba't niya dinala dun si Loki. Tapos dito lang uli pinakita si Doctor Strange na may yellow gloves kasi yun yung mas accurate na Doctor Strange sa comics. Diba? Ang dami ditong sobrang nakakatawa na nag-work the first time. Yun yung keyword doon, the first time. Dito sa Ragnarok. Super love ko yung gladiator outfit dito ni Hulk. No, yung stupid Avenger. Yung portrayal dito ni Banner. Thor go, Hulk stay. Ganon. Ang daming nakakatawa dito. So pagtapos yung Ragnarok, eto na, Black Panther na tayo, no? Nasa 30-minute mark na tayo kaya sige, bibilisan ko ng konti, no? Kasi marami pa akong gustong sabihin talaga. Tawid ko na dito kay Black Panther. I'll be honest guys, yung unang Black Panther, solid talaga. No? Solid yung acting nila dito. Kay Killmonger, kay Chadwick Boseman, 'di ba? Kay Shuri, super solid. No? Super solid. Pero mas nagustuhan ko yung Black Panther Wakanda Forever. Yan. Yun yung babanggitin ko dito sa Black Panther, no. Eto na. Infinity War. Eto na. Avengers ulit. Papunta na tayo dun sa Endgame. Eto na yung part na nakita natin natatalo yung mga heroes natin. Bakit? Nung nawasak yung Asgard, nandun sila sa isang napakalaking ship. No, nasan yung kalahati ng Asgardian. Nakalaban nila si Thanos. Namatay dito si Loki. Diba? No more tricks this time. Dito talaga nagalit si Thor. Nawala yung mata ni Thor. Nakalaban ni Iron Man. Gamit niya na dito yung Mark 50 na suit niya.
si Squidward tsaka si Black Dwarf. Tama ba? O, si Black Dwarf. Or si Cal Obsidian. No? Kung bahala kayo kung anong gusto nyong itawag sa kanya. Dito na yon. Ito na yung part na yon. Dito na natin nakita. Sobrang daming nangyari dito. Gustong gusto ko dito yung part ni Doctor Strange na nilabanan niya si Thanos. And it was inevitable. I am inevitable. Lahat ng nangyari. Gustong gusto ko yung Infinity War na Thanos kasi ito yung Thanos na alam na yung gagawin niya. No? Kinumpleto niya lahat nung Infinity War na talagang pagka-snap niya, alam niya na nagtagumpay siya. Alam niya na kahit wala si Gamora, kahit sinacrifice niya si Gamora, nagtagumpay siya. Ito yung Thanos na fully matured for me. Ito yung Thanos na max level na. No? Kasi yung nakalaban nila sa Endgame, hindi yun yung Thanos na sobrang angas na na sobrang runong na Hindi yun yung Thanos na na fully developed na for me. No, yun yung Thanos sa Guardians of the Galaxy Volume 1 pa lang. No, hindi yun yung nandito sa Infinity War. Sobrang nagustuhan ko yung Thanos dito ni Josh Brolin talaga. Super solid. No, I am inevitable. I'm the only one who knows that. Diba? Yung mga banters doon, yung mga linya doon ni Thanos, talagang tumatak sa akin yun. To the point na talagang kung iisipin mo mabuti, nagme-make sense di ba? The resources are finite, the universe are finite, and kung hindi natin ito ibabalanse, the world will cease to exist. Merong genocide, oo, pero may something no? May something doon sa pinaglalaban ni Thanos. Doon sa gusto niya mangyari, yung paraan lang talaga yung mali. Ang galing nun. Ito yung pinaka nagustuhan ko dito sa Infinity War. Na oo, andito tayo sa Earth's Mightiest Heroes na side. Diba? Wise Gamora na part. Pero yung kay Thanos, yung portrayal ni Thanos, hindi lang siya basta villain. Maiintindihan mo siya. Yung character niya, kung saan siya galing. Diba? I think you find our will equal to yours. Yun! Grabe, ang ganda nito. Ang ganda nitong Infinity War. Ngayon, nung naging abo na yung kalahati ng Avengers, no? Yung kalahati ng mundo, pati si Nick Fury, nagpunta tayo dito sa dalawang movie na to. Papasadahan ko na lang, no? Una, yung Ant-Man and the Wasp, kasi kailangan ipaliwanag sa atin yung PIM particles, kung ano nangyari kay Scott Lang, kung sino yung dapat magbaliktad nung nangyari sa kanila. Kasi nakita natin nung Endgame talagang lugmok Diba? Natalo sila Diba? You should have gone through the head. Diba? Yun yung sinabi ni Thanos kay Thor. Yung Stormbreaker pa pala, Infinity War din yun. Super solid. Bring me Thanos! Talaga, lahat hype. Hype sa sinihan to lahat. Palakpakan, iyawan. Nag-make sense na lahat. No? Nag-make sense na lahat. Doon sa dalawang movie na sumunod, no? Si Captain Marvel tsaka si Ant-Man and the Wasp, kailangan to mangyari kasi kailangan nating makilala muna si Lea Salonga. Kailangan natin muna makilala si Captain Marvel at kung ano yung history niya, ano yung tali niya kay Nick Fury doon sa Beeper. No, doon sa Beeper. Eto na. Punta na tayo ng Endgame. Bumalik na si Scott Lang. Pagkabalik ni Scott Lang, in-explain niya yung time travel. Back to the Future reference, no? Call it as it may. Pati yung Terminator ata nabanggit din doon di ba? Basta, yung part na yon na binuhay nila yung ibang Avengers, binuhay nila yung pamilya ni Hawkeye. Di ba? Okay na Okay na si Tony Stark masaya na siya Andito na si Pepper Potts, di ba? Andun yung anak niya na kahit ang daming nawala sa kanya, nawala si Spider-Man sa kanya, meron pa rin natira. No, kaya lang, may mga tao talagang hindi nakamove on. Andun si Black Widow, andun si Captain America, na talagang palagi pa rin nilang minomonitor kung ano yung dapat na nangyari. Kahit si Okoye, di ba? Sa Wakanda. Kahit si Okoye, nung nawala si Black Panther, yun yung ginagawa nila all this time. They were trying to look for hope. Not until lumabas si Ant-Man. Diba? Not until sinabi niya na yung time heist ay possible. No? We only got one chance. No reruns, no redos. Whatever it takes. Putang ina! Yun! Yun na. So, after nun, yes, nawala si Black Widow.
parang si Thor di makapaniwala nun nung nawala si Black Widow na parang we got the time stone. 'Di ba? Let's bring her back. Pero hindi yun naiintindihan nila. Hindi yun naiintindihan ni Thor. Doon siya binalya ni Bruce Banner. Wala na ako sasabihin doon sa fight scene. Super solid doon. Yung again, paborito ko kasi yung mga linya guys, no? Ayun yung mga binabanggit ko. Yung linya ni Thanos na you could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Yun. Yung kalaban niya na yung trio. Kasi nakita ni Thanos, 'di ba? Sa mata ni Nebula nung kinidnap niya si Nebula, ano yung mga nangyari? Ano yung mga nangyari? Bakit biglang nandun na sila sa present? Tapos pumunta rin sila doon. 'Di ba? Pumunta sila doon. Yun yung super iconic for me na oo, ito yung Thanos sa Guardians of the Galaxy Volume 1. Pero again, ito yung Thanos na hindi pa fully developed for me. No, hindi niya pa alam yung gagawin. Parang nalaman niya lang lahat nung pinanood niya na yung recording kay Nebula. Diba? Ang galing din talaga. No? Ang galing din talaga. Kaya lang siyempre, yung inevitable dito, natalo na sila. Yung portal scene. Diba? Captain, do you read me? Captain, this is Sam. On your left. Bang. Tas tumugtog yung portal scene. Ooh! Wala, parang hindi ko na alam. Hindi ko alam yung nararamdaman ko nung that time habang nakita mong nabuhay ulit sila for one last fight. Ito na yun, guys. Ito na yun. Avengers Assemble. Wala, pare. Pinakaunang beses yun na binanggit ni Captain America na lahat, ang daming tanim, lahat nag-make sense dito. No, kahit hanggang dulo, kahit nung natapos yung war, yung 18,605 na possibilities na binabanggit ni Doctor Strange dito na-unfold yun, no? Super solid. Meron pa dito yung gustong-gusto ko yung lahat ng mga babaeng Avenger or babaeng female lead character dito sa Endgame, nagsama-sama, no? Galing. Kasama nila si Captain Marvel. Super solid nun. Super solid. Yung Endgame, for me, talagang sa lahat, no? Mula Iron Man 1, ito yung naging payoff. No? Ito yung reward natin for staying within the continuity, for staying within the franchise. Kaya, yung experience ko sa Endgame, ilang beses ko ito pinanood? 2, 3. No? Isa sa, ano yun? Yung sa MOA, yung may recliner. Basta yun, VIP or, hindi VIP yung lounge, basta yung lounge, Directors Club. Yun, Directors Club ko siya pinanood. Pangalawa, kasama ng napakaraming tao sa 4DX sa Greenbelt. At may pangatlo pa, kasama ng tropa, no? Iba kasi talaga yung pakiramdam nun, that time. At nung nawala si Iron Man, I am Iron Man. Wala. Unang nood ko, hagulgol talaga. Hagulgol malala na parang tumutugtog yung napaka-dramatic na tugtog dun sa scene sa Endgame na tumutugtog yung voice over ni Iron Man kasi wala na siya. Tangina. Wala, umiiyak na ako. Umiiyak na talaga ako kasi nag-flashback lahat Nag-flashback lahat nung experience ko towards this character. Yung journey namin ng mga Avengers kasama ako growing up, no? Dito sa movies na to, dito sa Endgame talaga, na nagpapaalam siya kay Morgan. Sobrang nakakaiyak yung part na yun for me. Hindi ko yun malilimutan, no? Kasi it will never be the same again. No, it will never be the same again. Wala na si Iron Man, si Captain America. It's been a long time. Bumalik siya sa nakaraan. Tumanda siya, so hindi na siya babalik, 'di ba? Alam ko, bukas na yung possibility ng multiverse ngayon at pwede siyang hatakin sa ibang timeline, 'di ba? Kahit yung kay Thor, 'di ba? Yung pagbuo mismo ni Thor sa sarili niya kasi nagkaroon na siya ng closure kay Frigga.
nung time na yon sa Endgame, nakabalik siya, kinuha niya yung Mjolnir, dual wield shit. Pare, yun yung, gusto ko yun, yung dual wield na yun. We'll kill him properly this time. Sobrang solid na nung bro Thor na yon for me. Siya yung pinaka siya yung pinaka naapektuhan dun sa from Infinity War to Endgame. Bakit? Pakiramdam niya, buhat niya yung mundo. Kasi nung una siyang natalo kay Thanos, ang bigat na agad sa pakiramdam niya. Nawala yung kapatid niya. Families can be tough. 'Di ba? Yun yung binanggit niya kay Gamora nung nagkita sila ng mga Guardians. Meron siyang paraan para patayin si Thanos, pero hindi niya nagawa. Kasi hindi nga niya sa ulo pinuntirya. 'Di ba? Kaya yun yung ginawa niya dun sa Endgame. Which is too late na. 'Di ba? Too late na. Sino ililigtas mo? Nagawa na ni Thanos yung objective niya. Yun. Ang bigat ng dago kay Thor nun. Ano naging sandalan niya? Video game, pare. Video game. Pero, jokes aside, ang bigat nung nangyari ng kay Thor, damang-dama mo sa kanya na siya yung isa sa mga pinaka-naapektuhan. No, oo, naapektuhan si Black Widow, naapektuhan si Steve, pero kita mo yung pagka-apekto nung nangyari na yun, yung pangyayari na yun kay Thor. Kasi, diba, sino nag-take over dun sa New Asgard? Si Valkyrie. Diba? Si Valkyrie na. Inom lang ng inom si Thor nun. Super solid yung Endgame, no? Alam niyo mga, ikakap ko na dito sa Endgame. Ikakap ko na dito sa Endgame kasi we can do this all day. Guys, sobrang tatagal tayo pag sinama ko pa pati yung mga series, sinama ko pa yung mga movie after Endgame. Tangina, buong araw tayong podcast dito, no? So, putulin ko na muna dito pansamantala sa Endgame. Itawid ko na lang dito, no? Itawid ko dito, no? Top 3 movie ko. Naapyawan ko na kanina pero to make it official, ay hirap nito, no? Nahihirapan ako kasi gusto ko isama yung Ragnarok, gusto ko isama yung Infinity War, gusto ko isama yung Homecoming, yung No Way Home, bandang dulo, di ba? Pero when it comes to top 3 talaga, at least dito, no? Up until Endgame, una is yung nabanggit ko kanina, pinakaunang Thor. Yun yung top 1 ko. Next ko is Doctor Strange and yung last ko is yung Endgame. Ano na yan hindi yan top 1 to 3, no? Halo-halo na yan. Hindi ko alam kung ano yung kaya kong maging top 1 dyan. Siguro Endgame kasi yun na yung talagang high reward na for every fans na talagang sumubaybay dito sa franchise na to. Pero yun yung top 3 ko, no? And yung best moment ko din halos nandun sa Endgame lahat. Nakwento ko yun kasi talagang growing up, nakalakihan ko tong MCU talaga. And last June 5, si Chris Hemsworth, nagkaroon siya ng panibagong movie na ang title ay Extraction 2. Directed by Sam Hargrave at yung dalawa sa producer na yon, yung Russo Brothers mismo. Diba? Kasama sila doon. At yung Netflix, nagkaroon ng promotional or marketing stunt. Hindi siya stunt. Marketing campaign, rather, na pinadala nila or pinapunta nila dito sa Pilipinas, si Chris Hemsworth, last June 5. So, nung time na yon, nakita ko yung event, may mga invited na mga content creator, syempre mga artista, at meron ding first 50 fans na pwedeng makapunta dun sa event na yon. Kaya lang, hindi ako nakaabot kasi parang late ko na nakita na nagganon pala si Netflix. So, sabi ko, okay lang, pupunta pa rin ako ng MOA that time. No? June 5 yun eh. And hindi ko kasi, kahit na hindi ako naimbitahan bilang content creator, bilang kahit ano pa, no, bilang fan dun sa event na yon at hindi yun Marvel event, I just had to be there. No? Kailangan ko magbaka sakali. Gusto kong makita si Thor, si Chris Hemsworth mismo. Kaya nung time na yon, alas 3 pa lang, bumarikada na ako agad sa MOA. No, bumarikada na ako, alam ko mga alas 7, alas 8 yung event, pero alas 3 pa lang nandun na ako kasi meron naman akong mga may mga insider akong nakuhang info. Bakit? May mga content creator akong pina-follow na nandun mismo, na na-invited mismo, na nag-i-story sila dun sa kung ano yung nangyayari, kung nasa na yung red carpet ba tawag doon? Basta may event pa kasi prior going into Mall of Asia eh. No? Nandun nila na-meet talaga si Thor ng, let's say, a private interview or an intimate event na talagang mga invited lang yung nandun. No?
So, after nun, punta na sila ng MOA, no? Nung time na yon talagang wala akong pass, wala akong ticket, nandun lang ako sa barikada. Biglang nag-announce yung Netflix na pwedeng pumasok. So ako, syempre pasok ako agad. No, may mga merch pa ako nakuha, merong lanyard, merong pamaypay, merong poster na Extraction 2. Kaya lang nung nakapasok na ako, sabi ko sa sarili ko, parang mas okay pa rin yung pwesto ko kanina sa barikada. Doon sa barricade, sa gilid, sa kaliwang bahagi ng event. Kasi, pag pumasok ka doon sa event, para kang ang layo mo rin sa stage. And, talagang ang liit ng chance na makita ka ni Chris Hemsworth or makita mo sila. Kasi ang dami rin talagang tao na nakapila. No? Not to mention, nandun yung mga invited talaga na nauna. 'Di ba? So, yung time na yon, bumalik ako doon sa kaliwang bahagi ng barricade, no? Sana na-picture out niya yung kwento kasi nung time na bumalik ako doon sa barikada, may nagtimbre sa akin na marshal na doon daw dadaan si Sam Hargrave at si Chris Hemsworth. And yun nga ang nangyari. Doon talaga mismo sila dumaan. Nung time na yon, from 3 p.m. to 7 p.m. nag-aantay lang ako, nakatayo lang ako. Ang dami kong dala, no? Ready ako para kung pupunta ng concert. Nagdala ako ng extra damit, nagdala ako ng extra tubig, nagdala ako ng panyo, nagdala ako ng mga pwede kong makain na chicha, no? Para kaya kong bumarikada doon nang hindi ako umaalis. Meron din mga restaurant doon, kasi Mall of Asia naman yun, may mga restaurant doon na pwedeng mag-CR tapos babalik ka lang ulit. Nakipagkilala na rin ako dun sa mga katabi ko para just in case kailangan ko mag-CR talaga, pwede nila ako i-save dun sa spot na yon na hindi ako tatarantaduhin na biglang sila na yung nakapwesto dun. No? Kailangan kong kapalan yung mukha ko, kailangan kong mag-step up kasi hindi nga ako invited. And yung kagustuhan kong ma-meet, itong paborito kong Avenger na to, sobrang lakas that time. And I just had to be there. Eto na. Nung nakita na namin dumaan si Sam Hargrave doon sa gilid, it's only a matter of time na susunod si Chris Hemsworth. Nung nakita ko na si Chris Hemsworth mula doon sa labas ng Mall of Asia, nagpipirma-pirma pa kumakaway, napakabait ng tao na to. Napaka-brusko. No? Kailangan ko umisip ng paraan kung paano ko siya mapapalingon kasi merong barikada na ginawa yung mga marshal. Kasi parang, na rin medyo nagkakaroon ng traffic ng tao. Kasi marami na rin nakabasa na doon daw sila dadaan. Medyo maraming tao na parang pinapaalis ng mga marshal. So, binarikahan ng mga marshal yung isang gilid na yon. So, sobrang saglit mo lang makikita si Chris Hemsworth. Yung time na yon na talagang kailangan, nung time na yon, kasi marami na rin talagang tao na nakarinig na doon daw dadaan sila Chris. May mga taong bumarikada na rin, kagaya ko. At kinailangang harangan ng mga marshal yung dadaanan ni Chris Hemsworth para hindi siya magkaroon ng traffic or maharangan. 'Di ba? Kailangan ko makaisip ng paraan kung paano ako mapapalingon si Chris Hemsworth, kung paano niya ako mapapansin. No? Kaya sa dami ng tao at sa bilis ng pangyayari, kailangan ko mag-isip. Suot ko tong sombrero ko na to, no? Habang nangyayari ang lahat ng yan. Paano ko siya mapapalingon sa akin? Kaya ito yung ginawa ko. Ginamit ko ang aking napakalakas na boses na walang hiya-hiya, guys. I mean it, literally. Walang hiya-hiya. Para sigawan si Chris Hemsworth. At nangyari nga yun. At lumingon siya sa akin. Tangina! Pare, nung paglingon niya sa akin na yun, parang sabi ko, Thor! Pagkasabi kong ganon, kitang-kita sa video ko, guys. So, kitang-kita sa video ko, pagkasigaw ko ng ganon, kumaway sa akin si Thor. Ay, putang ina, pare. Panalo na ako. Okay na ako. Buo na yung pagkatao ko. Buo na yung pagka-geek ko. No? Yung geek life ko. Kumpleto na. Okay na. Core memory na agad. Instant core memory na agad. Wala na akong expectation nung nangyayari yun. Kasi, para sa akin, feeling ko, nagtagumpay ako. Bakit ang big deal sa akin ito? No? Sa lahat nung nakwento ko sa inyo before, guys, na mula 11 years old ako, up until now, na 27 years old na ako, nakalakihan ko tong franchise na to. No? Itong mga tao na to, itong mga artista na to,
never in my whole life that I imagine na kahit isa sa kanila pupunta ng Pilipinas. At kahit papano, through Netflix, through this one movie, one solid action movie na Extraction 2, pinapunta nila dito si Chris Hemsworth. Tangina, salamat. No, salamat. Kahit na promotional campaign lang siya, marketing campaign siya to hype up the movie, salamat. No, kasi ito yung something na hindi ginawa ng Marvel. Ito yung something na feeling ko in my life hindi ko mararanasan na gaya ni Bitoy na nakakapunta sa press junket sa ibang bansa para ma-meet tong mga idol natin sa Marvel. Gaya pa ngayon na Endgame na. Tapos na yung Love and Thunder. I think yun na yung huling movie ni Chris Hemsworth bilang Thor. Wala na si Robert Downey, wala na si Steve Rogers or si Chris Evans sa MCU. Mga bagong Avenger na yung nakikita natin. Paano ko pa sila makikita? Wala nang paraan eh. And that time, that moment, I just had to be there. I just had to do it. No, kailangan ko lang talagang maging nandun. Kasi part to ng pagkatao ko. Part to ng pagka-geek ko. Part to, isa tong napakalaking part ng buhay ko. Etong MCU na to. No? Itawid ko na ng mabilis dito sa finale, no? Ano ba yung ibig sabihin sa akin ng Marvel na to? Ano ba yung ibig sabihin sa akin ng MCU? From PS1 days, guys, itong Marvel na to, mula kay Spider-Man, talagang ito na yung naging parte ng buhay ko. Dito umikot yung mundo ko, lalo na nung na-discover ko yung Avengers 2012. Hanggang ngayon, nakasuporta ako sa Marvel. Alam ko, napakarami nang nangyayari. Para na siyang One Piece. Ang dami ng TV series, ang dami ng movies, ang dami na ring animated series about this. No? Sa Disney Plus, napakarami na. Ang hirap ng sundan para dun sa mga gusto palang pumasok sa ngayon. Meron din talagang mga hindi na okay when it terms of quality. Alam ko, subjective naman to. Pero, hindi mo may kakaila sa akin na talagang ito yung bumuo ng childhood ko. Ito yung bumuo ng pagka-geek ko. Kung bakit din siguro merong hyper-geek ngayon. Itong Marvel na to. Hindi lang sa MCU. Tumawid pa to outside MCU. Bakit? Andito yung mga series na Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil. 'Di ba? Meron pang isa, yung kay Punisher. Ang dami pang Marvel content na outside MCU. Andito yung X-Men. Andito yung Spider-Verse. 'Di ba? Yung Into the Spider-Verse saka yung Across the Spider-Verse na talaga namang napakaganda. 'Di ba? Andito yung dalawang Spider-Man before Tom Holland. Andito yung Amazing Spider-Man 1 and 2. Andito yung Spider-Man 1 to 3 ni Tobey Maguire. Andito yung Venom. 'Di ba? Napakaraming Marvel movie, napakaraming superhero movie. And I think ito talaga yung parang sa lahat ng genre ng mga movie, kahit video game and mga drama, or sabihin natin Korean drama, yung Uncanny Counter na may mga power pa din. Nagustuhan ko yon kasi palagi ko meron siyang tanim dito. No, meron siyang related dito na from time to time, talagang naghahanap ako ng superhero movie. Kahit outside Marvel, guys, kahit DC, nanonood ako. Andun yung Shazam, yung Wonder Woman, yung pagkarami-raming Batman. Ito yung origin story ko. Dito yung nagmula sa Marvel. Core memory na siya ng pagkatao ko. No? Parte na siya ng pagkatao ko. Itong MCU na to, kahit sabihin mong hanggang Endgame lang, hindi ko yun kayang tanggalin sa sarili ko. No? And that's the story of how I met the God of Thunder. Dun pa lang, parang kaya ko nang isara yung libro ng pagka-Marvel fan ko. Alam ko marami pang mga upcoming movie series na lalabas sa Marvel. Oo, andyan pa rin ako. Pero kaya ko na, I think kaya, sa sarili ko, kaya ko nang isara yung experience ko towards Endgame. Hindi na yun mababahira ng kung ano. Hindi na yun mababahiran ng whether it be kung ano yung mangyayari sa Marvel moving forward, papuntang Kang Dynasty. Hindi na yun mababahira ng experience ko kung ano yung naramdaman ko sa Endgame. Kahit din yung No Way Home eh. Hindi ko in-expect yung No Way Home na yun. No?
hindi ko na matatalakay dito guys yung mga series at shows kasi we are going through a 1 hour mark dito sa podcast at ito yung pinili kong episode, 10th episode ng Hyper Geek kasi napaka-importante nito sa akin. Napaka-importante sa akin na makwento sa inyo itong part ng pagkatao ko na to, itong Marvel na to, kung bakit gustong gusto ko yung mga MCU movies na to. Hindi ako critic para sabihin na hindi maganda to, hindi maganda yan. Kahit nung mga bata pa tayo. Pero for me, yung experience nandun, yung commitment ko nandun. Na parang kung meron akong ma-miss out sa sinihan, papanoorin ko siya digitally. Papanoorin ko siya bago ko panoorin yung latest na movie. Yung continuity ng Marvel, super solid for me. Gaya ng One Piece na mahaba guys, I will recommend this Marvel, no, hanggang Endgame. Kung kaya nyong simulan, kung naghahanap kayo ng superhero movie, I can recommend this to you guys. No, kaya ko siyang ibenta sa inyo ng ganon. Panoorin niyo yung Iron Man 1 up until Endgame. No? Binibida rin sa akin ni JM ng Zero Hour Discussion na panoorin mo pa Kuya Balls yung mga Marvel movie even before MCU. Ano yon? Yung Blade. Kuya Balls, panoorin mo yung Blade 1 to 3. Kasi yun daw yung nag-spark ng idea na okay yung mga superhero movies. Yan, yung Blade, super solid din daw. At napakarami pa, no? Kahit yung Elektra, napanood ko rin yung dati, yung kay Elektra. Napakaraming superhero movies, napakaraming Marvel movies, guys. Pero yung continuity ng Marvel, yung continuity ng MCU, unmatched yun for me, yung experience na yun. And I think that's one of the main source of my geek life. Maraming salamat guys sa lahat ng nakakapakinig nitong MCU episode na to at sa lahat ng mga tumapos. No, alam ko nag-rundown lang ako ng mga naalala ko dito sa movies and hindi ko alam kung ganong ka-interesting ba siya sa mga makikinig, pero for me, na-enjoy ko yung paggawa nito kasi kahit papaano na-refresh din ako sa kung ano yung mga naranasan ko towards this great MCU movies before, no? Let me know your thoughts as well. Kung may Marvel fan dito, MCU fan, let me know down in the comments, no? Comment nyo dito sa Spotify at kung saan nyo man to napapakinggan. Yan, gusto ko i-celebrate tong 10th episode natin and magiging honest ako sa inyo, guys. Yung upcoming episode 11 natin tapos na, no? I-upload ko na rin yon kasabay nito. No, talagang binuffer ko lang siya kasi gusto ko maging special yung 10th episode natin dito sa Hyper Geek. Nakaabot tayo ng 10 episode. Kikwentuhan ko kayo kung ano yung nararamdaman ko while doing this episode sa episode 15, no? Gagawa pa ako ng iba pang bagay pero mas na-solidify ko na yung Hyper Geek podcast channel natin for me and nagugustuhan ko siyang gawin so far. No? Marami pa akong ikukwento sa inyo, yung Persona 4, yung Witcher, yung The Flash. Marami pa. Marami pa akong gusto ikwento sa inyo. Again, Hyper Geek Podcast is as of now my main content. And if interested ka pa rin sa ibang mga content natin na geek-related, please do follow my main platform sa FB under Kuya Balls, TikTok, IG, and YouTube under Kuya Balls also. No? Join our community Discord as well sa Zero City. Meron din tayong Facebook group. Yung link ng mga binanggit ko, nandyan lahat yan sa ano natin, no? Sa description box. Doon yun na rin ako kwentuhan, no? Sali kayo sa mga chat box dito sa Discord community natin. Kung ano yung mga nilalaro nyo ngayon, no? Kung ano yung mga pinapanood nyo ngayon at kung ano yung gusto nyong recommendation sa ibang mga hyper geek din kagaya nyo, no? Sa ibang mga tropa natin within the community. Again guys, maraming salamat sa pakikinig sa Hyper Geek. Out na muna si Kuya Balls and see you on the next episode, Resident Evil 4. Out na muna si Kuya Balls in 3, 2, 1! I am Iron Man. Hey, let's go! Pati pala to, tangina, yung transition na ginagawa ko ng matagal na panahon na sa vlog, galing kay Thanos. Galing sa MCU pa din. Tanim pa din, pare.